Isang pangalan na halos kasing kahulugan na ng pelikulang Pilipino. Eddie Garcia, kilala rin bilang si Manoy. Sa loob ng 7 dekada, siya ang naging mukha ng iba't ibang karakter, kontrabidang kinamumuhian, bida na hinahangaan, papel na nagpatawa, papel na nagpaiyak sa milyon-milyong manood. Ang kanyang presensya sa screen ay hindi matatawaran, isang puwersa na tila hindi kayang patumbahin ng panahon. Ngunit paano nga ba nangyari na ang isang haligi ng industriya, isang taong tila walang kapaguran, ay bigla na lang nagwakas ang kwento sa isang paraan na hindi inaasahan ng lahat? Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng isang malaking tandang tanong na hanggang ngayon ay bumabagabag sa marami. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay parang isang malakas na kulog sa isang tahimik na hapon. Nagulantang ang buong bansa. Hindi makapaniwala ang marami na ang isang icon, isang institusyon, ay maaring mawala sa isang iglap. Ang kanyang buhay ay isang bukas na aklat para sa publiko, ngunit ang kanyang huling mga sandali ay nabalot ng misteryo at kontrobersya. Maraming usap-usapan ang lumabas. Maraming teorya ang nabuo. Ano ba talaga ang nangyari sa araw na iyon? Ito ba ay isang simpleng aksidente lamang, o may mas malalim na dahilan sa likod ng trahedya? Ang mga katanungang ito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng industriya at sa isipan ng kanyang mga tagahanga. Ang pagkawala ni Eddie Garcia ay hindi lamang pagkawala ng isang aktor. Ito ay ang pagtatapos ng isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng ating sining at kultura. Sa dokumentaryong ito, susubukan nating balikan ang mga pangyayari. Ating sisiyasatin ang mga katotohanang nakapalibot sa huling mga araw ni Manoy. Samahan ninyo akong tuklasin ang tunay na kwento sa likod ng pagkamatay ni Eddie Garcia. Ang simula ng lahat. Bago pa man siya nakilala bilang si Eddie Garcia, ang premyadong aktor at direktor, siya muna ay si Eduardo Verchez Garcia. Ipinanganak noong Mayo 2, 1929 sa Juban, Sorsogon. Ang kanyang ama ay isang opisyal sa Philippine Constabulary, kaya't ang disiplina at katatagan ay maagang nahubog sa kanyang pagkatao. Hindi marami ang nakakaalam na bago niya tinahak ang landas ng pag-aartista, si Manoy ay naging bahagi ng Philippine Scouts noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos nito, nagsilbi rin siya bilang isang military policeman sa Okinawa, Japan. Ang mga karanasang ito ang humulma sa kanyang karakter, matapang, disiplinado at may paninindigan, mga katangiyang madalas niyang dalhin sa kanyang mga papel sa pelikula. Ang kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz ay hindi planado. Noong 1949, matapos ang kanyang serbisyo militar, sinubukan niyang mag-audition para sa pelikulang Siete Infantes de Lara ng Sampaguita Pictures. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, natanggap siya, at doon nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang isang aktor. Sa simula, madalas siyang gumanap bilang kontrabida. Ang kanyang matikas na tindig, malalim na boses, at matatalim na tingin ay naging perpektong sangkap para sa mga karakter na kinainisan, ngunit hinahangaan. Naging paborito siyang kontrabida sa mga pelikula ni Fernando Poe Jr. at iba pang action stars ng panahong iyon, isang papel na kanyang ginampanan ng may husay at dedikasyon. Subalit, hindi nagtagal ay pinatunayan ni Eddie Garcia na ang kanyang talento ay hindi limitado sa pagiging kontrabida. Ipinakita niya ang kanyang versatility sa pagganap sa iba't ibang genre, drama, komedya, pelikulang may temang sexual, at pelikulang may temang panlipunan. Ang kanyang kakayahang magpalit-anyo at magbigay buhay sa anumang karakter ay naging tatak ng kanyang pangalan. Ang karera ni Eddie Garcia ay sumasaklaw sa 7 dekada, isang pambihirang tagumpay na ilan lamang ang nakamit sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Mula sa kanyang unang pelikula noong 1949, umabot sa mahigit 600 pelikula ang kanyang pinagbidahan o naging bahagi. Isang bilang na halos imposibleng pantayan. Dahil dito, kinilala siya bilang aktor na may pinakamaraming pelikulang nagawa sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay naging garantiya ng kalidad. Kapag si Eddie Garcia ang kasama sa isang proyekto, inaasahan ang mahusay na pagganap.
presensyang hindi matitinag, at isang pelikulang may bigat at kabuluhan. Hindi lamang sa dami ng pelikula na sukat ang kanyang kadakilaan. Siya ang nag-iisang individual na napabilang sa Hall of Fame ng FAMAS. Best Actor, Best Supporting Actor, Best Director. Isang patunay ng kanyang pambihirang talento sa harap at likod ng kamera. Ang kanyang pagganap sa Tubog sa Ginto. Ang kanyang pagganap sa Tinimbang ka ngunit kulang. Ang kanyang pagganap sa Minsan pa nating haggan ang nakaraan. Nag-iwan ng permanenteng marka sa alaala ng mga manood at kritiko. Sa paglipas ng panahon, hindi kailanman naluma si Eddie Garcia, habang ang ibang mga bituin ng kanyang henerasyon ay unti-unting nagretiro o nawala sa sirkulasyon. Siya ay nanatiling aktibo at relevanto. Nakasabay siya sa pagbabago ng panahon at ng panlasa ng mga manonood. Mula sa pagiging action star at kontrabida, matagumpay siyang lumipat sa mga mas komplikadong papel sa mga independent films. Ang kanyang pagganap sa Buakaw bilang isang matandang bading, at ang kanyang pagganap sa ML bilang isang retiradong sundalo na may madilim na nakaraan. Umiiwi ng papuri hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa international film festivals. Sabado ika-8 ng Hunyo, taong 2019, isang ordinaryong araw ng tapping para sa isang bagong teleserye ng GMA Network na pinamagatang Rosang Agimat. Ang lokasyon ay sa Tondo, Maynila. Si Eddie Garcia, sa edad na 70, ay isa sa mga pangunahing bituin ng palabas. Gaya ng dati, dumating siya sa set ng maaga, handa para sa kanyang mga eksena. Walang sinuman ang mag-aakala ang magiging simula ng katapusan para sa veteranong aktor. Ang eksenang kukunan ay isang simpleng action scene, isang bagay na ginawa na ni Manoy nang hindi mabilang na beses sa kanyang mahabang karera. Ang eksena ay nangangailangan na tumakbo si Manoy habang may hawak na baril. Sa gitna ng pag-arte, habang tumatakbo, bigla na lamang siyang natumba. Ang paunang ulat na kumalat ay inatake raw sa puso ang aktor. Ito ang naging sanhi ng agarang pagkalito at pag-aalala. Ang video ng insidente na nakuna ng isang bystander ay mabilis na kumalat online. Sa video, makikita ang pagtakbo ni Manoy, ang kanyang biglaang pagsubsob sa lupa, ang pagmamadali ng mga tao sa set upang tulungan siya. Ang imahe ng isang alamat na nakahandusay sa kalsada ay yumanig sa buong bansa. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital, ang Mary Johnston Hospital sa Tondo. Doon, ayon sa mga paunang pagsusuri, hindi siya inatake sa puso. Ang kanyang kalagayan ay kritikal at siya ay comatose. Kinailangan siyang ilipat sa isang mas malaking pagamutan na may mas kumpletong pasilidad. Inilipat siya sa Makati Medical Center, kung saan siya ay masusing sinuri ng mga espesyalista. Ang pag-asa ng marami ay nasa himala, na sana'y malampasan ng matatag na aktor ang pagsubok na ito, tulad ng kung paano niya nalampasan ang lahat ng hamon sa kanyang buhay at karera. Mula nang ilipat si Eddie Garcia sa Makati Medical Center, ang kanyang kalagayan ay nanatiling kritikal. Siya ay nasa malalim na coma at nakakabit sa isang life support machine. Ang diagnosis ng matinding cervical fracture, nangangahulugang putol ang koneksyon sa pagitan ng kanyang utak at katawan. Ang pinsala ay nagdulot ng paghinto ng kanyang kakayahang huminga ng mag-isa. Sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asa para sa kanyang paggaling ay unti-unting kumukupas. Ang kanyang pamilya, mga kaibigan, ang buong bansa patuloy na nagdarasal para sa isang himala. Ang ospital ay naging sentro ng atensyon, dinadalaw ng mga kasamahan sa industriya, binabantayan ng media. Sa loob ng 12 araw, si Manoy ay lumaban. Ang kanyang katawan, na sa loob ng 70 taon ay naging simbolo ng lakas at katagan, ay dahan-dahang bumibigay. Ang mga medical bulletin na inilalabas ng pamilya ay naglalaman ng mga technical na detalye, ngunit ang mensahe ay malinaw, ang pinsala ay masyadong malubha. Noong ika-19 ng Hunyo, naglabas ang pamilya ng isang Do Not Resuscitate o DNR status. Ito ay isang mahirap na desisyon, alinsunod sa naunang habilin ni Manoy. Ayaw niyang pahirapan ang sarili at ang pamilya sa artipisyal na pagpapatagal ng buhay. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng parehong katapangan at pagtanggap. Ito ay isang pagkilala sa dignidad ng buhay at sa karapatan ng isang tao na mamahinga ng payapa.
Sa kabila ng kalungkutan, iginalang ng publiko ang desisyon ng pamilya. Ang pag-asa ay napalitan ng paghahanda para sa hindi maiwasan. Ang mga panalangin ay nagpatuloy, hindi na para sa kanyang paggaling, kundi para sa isang payapang paglalakbay. Noong hapon ng Hunyo 20, 2019, bandang alas 4:55 ng hapon, opisyal na idineklara ng mga doktor ang pagpanaw ni Eddie Garcia. Ang hari ng pelikulang Pilipino ay tuluyan ng namaalam. Ang pagkamatay ni Eddie Garcia ay nag-iwan ng isang malaking katanungan. Sino ang dapat managot? Ang insidente ay hindi na lamang isang aksidente kundi isang issue ng kapabayaan. Ang pamilya ni Garcia, bagamat nagluksa, ay nanindigan na kailangang may managot. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa GMA Network production team ng Rosang Agimat. Bakit pinayagan ng isang 70 taong gulang na aktor na magsagawa ng isang eksena na nangangailangan ng pagtakbo sa isang hindi ligtas na lokasyon? Bakit walang sapat na paghahanda para sa anumang hindi inaasahang pangyayari? Ang insidente ay nagbukas ng malawak na diskusyon tungkol sa kaligtasan sa mga production sets sa Pilipinas. Ang mga pamantayan ba sa kaligtasan o safety protocols ay nasunod? Mayroon bang sapat na medical team o emergency response unit na nakahanda sa lokasyon? Ayon sa mga ulat, walang standby na ambulansya o medical personnel sa set nung mangyari ang aksidente. Ang pagresponde ay nagulo. Si Manoy ay binuhat ng mga tao sa isang paraan na maaring lalong nagpalala sa kanyang pinsala sa gulugod bago isinakay sa isang taxi upang dalhin sa ospital. Bilang tugon, nagsagawa ng investigasyon ang Department of Labor and Employment at ang Occupational Safety and Health Center. Layunin, alamin kung may paglabag sa Occupational Safety and Health Law. Matapos ang masusing pagsisiyasat, natuklasan ng DOLE 3 paglabag. Una, hindi pagsumite ng ulat tungkol sa insidente sa loob ng 24 na oras. Pangalawa, kawalan ng safety officer sa set. Pangatlo, kawalan ng first aid responder. Dahil dito, pinatawan ng DOLE ang network ng multang nagkakahalaga ng halos 1 milyong piso. Para sa marami ang multa ay isang maliit na halaga kumpara sa buhay na nawala. Ngunit, ito ay isang simbolikong tagumpay. Ito ang unang pagkakataon na ang isang malaking media company ay napanagot sa ilalim ng bagong Occupational Safety and Health Law. Ang kaso ni Eddie Garcia ay naging isang landmark case. Nagbunsod ito ng pagbuo ng mga mas mahigpit na alituntunin at regulasyon para sa mga production shoots na kalaunan ay tinawag na Eddie Garcia Law. Sa kabila ng mga natuklasan ng DOLE, marami pa ring espekulasyon ang nanatili. May mga nagsasabi na ang insidente ay resulta ng macho culture sa industriya, kung saan ang mga veteranong aktor tulad ni Manoy ay ayaw magpakita ng kahinaan. Ayaw daw niyang gumamit ng stunt double dahil kaya pa naman niya. Ang pamana ni Eddie Garcia ay hindi lamang nasusukat sa daan-daang pelikula na kanyang ginawa o sa mga parangal na kanyang natanggap. Ang kanyang pinakamahalagang legasya ay ang epekto niya sa industriya at sa mga taong kanyang nakatrabaho. Siya ay isang ehemplo ng profesionalismo, laging on time, laging handa, laging magalang. Sa lahat ng tao sa set, mula sa director hanggang sa utility staff, ay isang aral na hindi malilimutan ng mga nakasama niya. Ipinakita niya na ang tunay na kadakilaan ay hindi lamang nasa talento, kundi nasa karakter at pagkatao. Ang kanyang pagiging mapagkumbaba sa kabila ng kanyang status ay isang bagay na hinangaan ng lahat. Ang kanyang trahedikong pagkamatay ay nagbunga rin ng isang napakahalagang pagbabago. Ang panawagan para sa Eddie Garcia Law Standard na oras ng pagtatrabaho. Mandatoryong insurance. Mahigpit na safety protocols. Bagamat ang proseso nito sa Kongreso ay mabagal ang diwa ng batas, ay unti-unti nang niyayakap ng maraming produksyon. Ang kanyang pagpanaw sa isang malungkot na paraan ay naging katalista para sa isang mas ligtas at mas makataong industriya. Higit pa sa pag-arte, si Manoy ay isang icon ng kulturang Pilipino. Ang kanyang mga linya sa pelikula, tulad ng My Pleasure, ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na usapan. Ang kanyang mga karakter, lalo na ang mga kontrabida, ay nagtakda ng pamantayan para sa mga susunod na henerasyon ng mga aktor. Ipinakita niya ang isang kontrabida ay maaring maging kasing interesante kung hindi man mas interesante pa kaysa sa bida.
Binigyan niya ng dignidad at lalim ang bawat papel na kanyang ginampanan na nag-iwan ng marka hindi lamang sa sining, kundi pati na rin sa kamalayan ng publiko. Sa huli, ang alaala ni Eddie Garcia ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipinong kanyang naantig sa pamamagitan ng kanyang sining. Siya ay isang sundalo. Siya ay isang aktor. Siya ay isang direktor. Siya ay isang mentor. Siya ay isang alamat. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa kapangyarihan ng dedikasyon at pagmamahal sa propesyon. Ang kwento ni Eddie Garcia ay isang epiko. Isang mahabang salaysay ng tagumpay, dedikasyon, trahedya. Ito ay kwento ng isang batang taga Sorsogon na nangarap nagsundalo at naging hari ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang buhay ay parang isang pelikula na may kumpletong sangkap. Aksyon, drama, komedya, isang hindi inaasahang pagtatapos. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan, isang puwang sa industriya na marahil ay hindi na kailanman mapupunan. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang kwento, ang kanyang alamat ay hindi magwawakas sa kanyang kamatayan. Ito ay magpapatuloy sa bawat pelikulang kanyang iniwan, bawat aral na kanyang itinuro. Ang lihim sa likod ng kanyang pagkamatay ay hindi na isang lihim. Ito ay isang malinaw na kaso ng isang aksidenteng dulot ng kapabayaan. Isang trahedya na may iwasan sana. Subalit, ang mas malalim na lihim na nabunyag ay ang matagal ng problema sa sistema ng industriya ng entertainment sa Pilipinas. Ang kanyang kamatayan ang naglantad sa mga panganib na hinaharap ng mga manggagawa sa sining araw-araw. Ito ang nagbigay boses sa mga matagal ng nanahimik at nagudyok para sa isang tunay na pagbabago. Sa parang ito, ang kanyang huling pagganap ay naging ang pinakamakabuluhan sa lahat. Nakatakdang ilibing ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani, isang karangalan para sa mga sundalong naglingkod sa bayan, tulad niya. Ngunit, para sa milyon-milyong Pilipino, siya ay higit pa sa isang bayani ng digmaan. Siya ay isang bayani ng sining, isang pambansang yaman na nag-alay ng kanyang buong buhay sa pagbibigay ng aliw at inspirasyon sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang libingan ay hindi lamang ang lupang paglalagakan ng kanyang mga abo, kundi ang puso at isipan ng bawat manonood.